wala tayong magagawa eh. Kaya dito sa Luke 11, 5 hanggang 11, makikita nyo dito yung time. Midnight siya dito. Tapos yung home nila noon sa Israel, kung makikita nyo, yung village home nila, maliliit yon, singles room, structure, ganun siya. Tapos yung mga flat roof nila, nakaano yan ng 200 to 400 square feet lang. Most sa kanilang village po doon sa mga tahanan nila noong panahon na yon. Kaya yung mga natutulog doon, 'di ba? Sa isang one large room lang, 'di ba? Kumbaga parang siksikan siguro, tabi-tabi na sila doon. Ganon, ganon yung ano nila, hindi katulad ngayon sa atin na marami tayong kwarto, 'di ba? So, dito makikita nyo, sinasabi ng Panginoon na yung inconvenient time, most inconvenient time na nakaset doon sa kaibigan niya, na kinatok niya sa tahanan na yon, 'di ba? Ito yung ano, ito yung hallelujah. Ito yung inconvenient time, lalo na yung middle of the night, 'di ba? Talagang tulugan 'yan kung tutuusin nga sa warfare natin. Ito yung tinatawag nating spiritual warfare, 'di ba? Yung kapag 12:00 na. Kaya mahirap, no? Kaya kung makikita mo yung kaibigan na nag-request, 'di ba? Sinagot siya. Kaibigan lang 'yun ha, kapatid, no? Kaibigan lang 'yun. Tayo pa ba ngayon na kumatok sa Lord, 'di ba? Kaya nga, ano pong sabi ng John 15:13-15? Pabasa nga po. Ano po, Mi? Jan? John 15, 13, 13, 15. Jan 15? Amen. Jan 15:15 po? Apo. 13:15 po. 13:15. Okay. Simula po 13. Okay. Ayan. Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung sinusunod ninyo ang aking mga utos. Hindi ko kayo itinuturing na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, itinuturing ko kayo mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa aking ama. Amen po. Amen. Basahin mo nga sa 11 bago hanggang 12. Ano sabi niya doon? I've told you this, sabi niya. I told you this, sabi niya sa John 11 hanggang Opo. 12 bago yung 13. Okay po. Sinasabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo katulad ko na malubos din ang inyong kagalakan. 12, ito ang aking utos sa inyo. Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yun po, Mi. Amen, 'di ba? Makikita mo do'n, sinasabi ko 'to sa inyo for purpose. May purpose 'yun, 'no? Tayo, 'di ba, tayo katulad ngayon kumakatok tayo sa Panginoon. Maaari, yes, na-late tayo 10 minutes, 'di ba? Na-late tayo. Pero salamat, 'no? Salamat kay Kuya James kasi andun yung puso niya na nag-join kanina. Kasi kung walang nag-join, kahit mag-isa talaga ako, magpe-pray ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ito yung puso ng Diyos na sinasabi it is a command eh. Sabi niya, this is my command. Love one another the way I love you. 'Di ba? Kaya yun yung best way na dapat nilalagay natin sa buhay natin, yung line for your friend. Ito yung linya na friend na kaibigan mo siya, mahalin mo siya as you love yourself. Sabi nga, ano? Kaya yung sa mga kaibigan natin, 'di ba? Ito yung command na sabi niya dito, I no longer hindi na tayo tinatawag na servant ng Lord kasi kaibigan na niya tayo eh, 'di ba? Kaibigan na yung tawag niya na sa atin. So kahit nga mga boss natin, 'di ba? Bibihira lang yung boss na magtawag sa na kaibigan. Pero dito na kaibigan, yes. Pero dito sinasabi ng Panginoon ano, I'd name you friend because I've let you in everything I've heard from the Father. I-shinare ng Diyos, ng anak, no? Ng Diyos anak, lahat ng narinig niya sa Father niya. Kaya sabi nga niya dito, by choosing to obey God command, 'di ba? You're not just follower, 'di ba? You become His cherished friend. Pag sinabing cherished friend, ito yung talagang
Kaibigan mo siya, hindi iba kasing salitang kaibigan mo lang, eh, "Hoy, kamusta ka na?" Ganyan. 'Pag chine-cherish mo siya, magkaiba yun, 'di ba? A friend who can approach, 'di ba? Maa-approach mo siya, 'di ba? Kahit anong oras. Kahit anong oras, 'di ba? 'Pag nagigising nga kayo ng middle of the night, 'di ba? Kaya mong i-approach si Lord, 'di ba? Kahit saang place. Yun yung kagandahan eh. Pwede nating i-approach siya kahit anong oras, 'di ba? Kahit anong lugar, na may confident ka na magre-respond yung Diyos natin. Amen ba? 'Di ba? Ganun yung Diyos natin, 'di ba? Kasi hindi katulad ng tao, 'di ba, na may inis sila sa atin, 'di ba? Marami silang mood, 'di ba, na pwedeng maramdaman. Pero alam niyo si Lord, sorry ha, masyado ako. Si Lord kasi, hindi siya katulad ng tao. Tayo kasi impatient, siya hindi. Tayo, yung kaibigan kasi, kapag ayaw mo sa kaibigan mo, lumalayo ka. Pero sa Diyos ka baligtaran, 'pag ayaw mo sa Kanya, lumalapit siya sa'yo. Especially kapag broken ka, especially 'pag ayaw mo ng kausap. 'Di ba sabi nga niya, "The Lord is closer to the broken heart." Ano po, sabi nga merong kasabihan dito si Khalil Gibran, sabi niya, "Friendship is always sweet responsibility, never an opportunity." Kapag kasi may tinuring kang kaibigan, 'di ba ganun yung prinsipyo mo, ganun yung principle mo bilang kaibigan. Kaya gustong malaman sa'yo, gustong malaman ng Diyos, gusto niyang sabihin sa'yo at sabihin sa akin na, "Anak, kaibigan mo ko. Anytime, ano man yung kondisyon ng puso mo, nandito ako. Ano mang oras, anak, pwede mo akong katukin. Wala siyang pakialam kahit anong oras." Alam mo yung pinapakailaman niya, yung matter sa kanya, yung kahit anong oras. Kasi gusto ka niya makausap kahit anong oras. Kaysa nagwawala ka, nagwawalwal ka dito sa mundo. Mas convenient sa Lord. Kung inconvenient sa tao yung midnight, si Jesus, mas convenient sa kanya na lumalapit ka sa kanya. Mas convenient sa kanya yun. Kaya makikita mo dito, no, yung point na parable. Makikita mo dito yung shameless. Yung makikita mo dito yung shameless audacity of one seeking help. Nakakahiya talaga, 'di ba? Nakakahiya naman talagang kumatok eh, 'di ba? Sa kaibigan, lalo na pag hating gabi. Sino sa inyo kakatok, 'di ba? Minsan pride 'yun, it's a pride para humingi ka ng tulong. It takes pride. Totoo 'yan, 'di ba? Kahit nga lang mag-chat ka, 'di ba? Hindi ka wala kang pinto na kinakatok. Mag-chat ka lang, ay hating gabi na. 'Di ba? Yun sasabihin mo, ay hating gabi na, nakakaya naman sa kaibigan ko kung magte-text ako. Ay nakakaya naman kay Ma'am Shi kung tatawag ako ng ganitong oras. Pero alam mo, yung tao, kapag mahalaga sa'yo, pag mahalaga ka sa tao na yun, kahit anong oras, 'di ba? Puwera lang sa akin na naka-mute kasi ako, eh, naka-silent yung phone ko. Kaya wag niyo akong tatawagin. Hallelujah. So, yan ano po, ganun yung Lord, no? Kahit anong oras, God is working on your behalf. 'Di ba? Kaya katulad ngayon, 'di ba, ba't tayo kumakatok sa Lord? Ba't tayo mananalangin? Ba't tayo magsasama-sama manalangin? Bakit? Kasi may love na. No, may love na dun sa puso natin. Pakibasa nga, Irene, pakibukas nga yung Daniel 10, 12 hanggang 13. Daniel 12. Wait lang po. Daniel 10, 12 hanggang 13. God is working in our behalf. Daniel 12, verse, okay po. Matigas ang kamay ko. 12, verse 13. Yes. Tama po ba? Last verse ng Ano Daniel. po, Daniel, ano po, Daniel Daniel 10, 12. 10, 10 po, 10. 10 po, 12 Hindi hanggang po 12. 13. Okay po. Daniel 10, verse 12 to 13, sabi po dito, sinabi niya sa akin, Daniel, huwag kang matakot sapagkat sa unang araw pa lang ng iyong pagpapakumbaba sa Diyos at sa hangad mo maunawaan ang pangitain, sinagot na ang iyong dalangin. Amen. Kaya pumarito ako para dalhin ang kasagutan ng iyong dalangin. 13. Pero hindi ako nakarating agad dito dahil sa loob
Ng 21 araw ay hinadlangan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Mikael na pinuno ng mga anghel dahil ako lang ang nakikipaglaban sa pinuno ng Persia. Hallelujah. Amen. So, praise God. Ano sabi niya? Do not be afraid, Daniel, since the first day. Di ba? So, ibig sabihin, ano ibig Amen. sabihin nun? Malinaw na from the beginning ng ating pananalangin, naririnig na tayo ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Di Amen. ba? Nananalangin tayo ng first day ng 7 days natin. Nananalangin tayo. Yung mga nagpa-fasting and nagpa-prayer dyan. No? First day pa lang. No? Nakirinig ng Diyos yung panalangin nyo. So, anong first point natin dito? Ang first point natin, our empty hand, a reflection of a silent lips. Ano po? Question mark yun. Our empty hand, a reflection of a silent lips. Di ba po? The invitation from God is for us to remain in the seat of great expectation. No? Yun yung gusto ng Lord. Yung invitation niya sa atin, lagi tayong maupo na meron tayong great expectation. 'Di ba? Andun yung expectation mo na kahit anong oras, 'di ba? Na kahit anong panahon, 'di ba? Na kahit anong lugar, 'di ba? Naririnig ka ng Lord, 'di ba? So, that what comes seconds to the why, 'di ba? Yung ano, yung susunod, 'di ba? Ano yung what? Ano yung susunod? What? Ano? 'Di ba? Yung susunod sa second to the why ng bakit. Ano? Bakit? 'Di ba? Yun yung 'pag kumakatok ka, "Oh, ano anak?" 'Di ba? "Oh, bakit?" 'Di ba? Yun yung ano ng Lord sa atin tuwing kumakatok tayo, 'di ba? Nandun lagi yung kamay niya, 'no? Na kahit silent yung lips natin, naririnig ng Diyos, eh. Hindi mo pa ginagamit yung kamay mo, 'di ba? Yung silent lips mo, naririnig ng Lord yung iyong pagkatok, 'di ba? Ang sagot lagi niya, "Ano anak? Anong problema mo? Bakit anak? Anong nangyari sa'yo?" 'Di ba? Pabasa po yung James 4:1-3. James Amen. 4 Sabi sa po. Santiago 4:1-3, ano ba ang pinagmumula ng mga pag-aaway, alitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan ng naglalaban-laban sa puso nyo? 2, may mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. 3, at kung humingi naman kayo, wala kayo natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para kapabigyan ang sarili nyong kasiyahan. Hallelujah. Amen. So, yan yung dahilan, di ba? Kung bakit sinasabi ng Lord, yung may tanong siya, our empty hand, reflection, are silent in lips. Kasi, di ba, sinasabi niya dito yung dahilan. Yan yung cause kung bakit. Di ba? Kasi nagkaaway-away tayo mga tao. Sa side nating mga tao, di ba? Ang cause ng fighting natin at quarrel, di ba? Yun, yung may desire tayo na gusto kasi nating manalo lagi. Di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng desire na pumatay. 'Di ba? Doon nag-aaway-away dahil sa mga bagay na sinasalita natin na hindi natin mailabas. Ano po? Sabi niya sa 1 King 3:7-12 po. No, now, sabi niya dito. Now, sabi niya, Lord, the Lord, sabi niya, my God, you have made your servant king. Pabasa po, 1 King 3:7-12 po. First King po, Mi. Yes po. 3, First 7 King hanggang 3, 13. 7. Hanggang 12 Verse pala, 7. Ashley. 7 hanggang 12. Apa. 7. Panginoon na aking Diyos, ako na inyong lingkod, ang ipinalit ninyo sa ama kong si David bilang hari. Kahit binatilyo pa ako at wala pang karanasan sa pamamahala. Verse 8. At ngayon narito po ako kasama ang pinili ninyong mga mamamayan na hindi mabilang sa sobrang dami. Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mga
lamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayanang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? Verse 10, natuwa ang Panginoon sa hinihingi ni Solomon. Verse 11, kaya sinabi ng Diyos sa kanya, dahil humingi ka ng kaalaman na mapamahalaan ng aking mamamayan, at hindi ka humingi ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan sa iyong mga kaaway. Verse 12, ibibigay ko sa iyo ang kahilingan mo. Bibigyan kita ng karunungan at kaalaman na hindi pa naaangkin ng kahit sino noon at sa darating na panahon. Amen po. Amen. O, 'di ba? Yan yung ugali natin, 'di ba, mga tao. Mas maganda minsan na nagsasalita tayo at humihingi tayo sa Diyos. Yun yung sinasabi ng Lord sa atin, ask, 'di ba? Dahil nag-ask si Solomon, mas natuwa si Lord. Yes, alam niya na may kailangan tayo, 'di ba? Alam ng Diyos 'yon. 'Di ba? Kaya nga pinrovide ng Lord from the beginning na may kailangan tayo. Alam niya na kailangan natin ng tubig, ng lupa, ng mga puno, halaman, 'di ba? Mga hayop. Alam niyang kailangan natin 'yon. 'Di ba po? Kaya lang, ang gusto ng Lord kasi dito, mas gusto niya na nag-aas tayo. Mas gusto niya na nagsasabi tayo, no? Even kabaligtaran 'yon sa mga tao. No, yung attitude ng Panginoon sa tao. Kasi yung tao, pag midnight na gano'n, na kinatok ka ng kaibigan, di ba? Magagalit ka, mainis ka, kasi bakit? Yung sarili mo laging iniisip mo. Natutulog, may natutulog, di ba? Ano mo, yung parang pipiliin natin kung sino kakatok sa pintuan natin, di ba? Pinipili natin kung sino yon. Yun yung difference natin between God and you. Kasi si Lord, kahit sino yung kumatok sa kanya, yun yung gustong-gusto niya. Yung may mga tao, mahirap ka man o mayaman, madumi ka man o malinis, di ba? Sugatan ka man o hindi, di ba? Ano man yung itsura mo sa harap ng Diyos, sa kanya, anak ka niya. Di ba? Anak niya yung lahat ng tumatawag sa kanya. Anak niya yung lahat ng lumalapit. Kasi ang tao naman talaga, sa totoo lang, humihingi ka ng tulong kapag you are in the complicated situation. 'Di ba? Humihingi ka ng tulong ganung sitwasyon. Ganon din sa Diyos. 'Di ba? Mas lalo sa Diyos, lalo na higit. Pag lumapit ka sa Diyos, alam mo na nandun ka sa kalagayan na delikado. Si Solomon, mamamahala siya ng isang bayan eh. 'Di ba? Mamamahala siya. Kaya hindi pwedeng yung pipitsugin na isip, 'di ba? Yung walang isip, 'di ba? Yung walang kaalaman, ang pamamahala. Pero napakatalino niya. Bakit kamo? May knowledge na siya eh. Kaya niya hiningi yung wisdom. 'Di ba? Hiningi niya yung wisdom dahil alam niya na mas higit niyang kailangan yon. Kasi ang kayamanan mahahanap, ang pera mahahanap yan eh, 'di ba? Pero ang wisdom ng Lord kasi hindi mo yan makukuha kung hindi mo hihingin sa Diyos. 'Di ba? Hindi mo makukuha yan. Kung wala kang wisdom at hihingin mo pati understanding, 'di ba? Hindi mo yan makukuha, hindi mo yan mapupulot sa palengke o mabibili mo sa tindahan, 'di ba? Hindi mo rin yan mahihingi sa kaibigan unless ang Diyos ang magkaloob, 'di ba? Kaya natuwa yung Diyos sa kanya. 'Di ba natuwa yung Diyos? Natutuwa yung Diyos pag humihingi tayo. Kahit anong hingi natin, natutuwa siya. 'Di ba natutuwa siya, hindi dahil sa hinihingi mo, natutuwa siya dito sa kwento na 'to, natutuwa siya sa hiningi ni Solomon kasi hindi siya humingi ng material. Kasi nasanay si Lord talaga na ang tao, ang hinihingi nila ay material at buhay, 'di ba? 'Yun ang hinihingi madalas ng tao, 'di ba? Kayo, 'di ba? Ang hinihingi natin buhay, extension ng buhay, 'di ba? Kagalingan ng sakit, 'di ba? 'Yun ang hinihingi natin. 'Di ba? Materyal na hinihingi natin, Lord, pagkaloob mo. Pero ang kaibahan na kasi 'pag anak na tayo ng Diyos, humingi ka ng materyal to share other people kasi nandun na yung love mo sa kanila. Humihingi tayo ng kagalingan, 'di ba, sa kanila, para na sa kanila. That is the difference 'pag anak ka na ng Diyos. 'Di ba? Sabi ng Lord sa kanya, I will do what you ask. And I will give you a wise and discerning heart so that there will never have been anyone like you, nor will be there ever be. 'Di ba? Wala nang magiging katulad niya. Amen? Kaya dito, na-please si Lord, no, sa buhay ni Solomon. Kasi yun yung inas niya. So, what God be pleased with the motive of your request? Saan ba napi-please sa Lord? 'Di ba? Sa motibo mo kapag nagpi-please ka. So, ang point to natin, God invite us to ask. Ano ibig sabihin na ask? A, ask. S, seek. And K, knock. Ano po? Natutuwa siya pag nag-a-ask tayo, sinisik natin siya, and nanganak tayo. 'Di ba?
Sa Matthew, di ba, makikita niyo yung verse na yan. Ask and you will, di ba? And he will answer. Di ba? Seek and you will find. Sabi niya, di ba? Knock and he will open. Di ba? So dito, binigyan ng acronym yung ask. Mag-ask ka kay Lord. A, nag-i-stand siya ng ask. S, nag-i-stand siya ng seek. Knock, nag-i-stand siya yung K, nag-i-stand siya ng knock. 'Di ba? Mag-ask ka sa pamamagitan ng panalangin because that is our communion, is prayer. 'Di ba? Sa Lord. Yan yung communication natin, pinakamahalagang communication sa Lord. Seek, hanapin mo, 'di ba? Pag nahanap mo na yung Panginoon, alam mo kung nasaan ang Diyos. Hanapin mo. Minsan, kailangan sa puso mo, yung motibo ng puso mo. Hanapin mo yung motibo ng puso mo, ba't mo to hinihingi? Di ba? Yun minsan tamis yung motive ng puso natin. Kung ano yung nilalapit mo sa Panginoon. Yun yung isik mo. Di ba? Isik mo yung puso mo kung tama ba yung motibo ng puso mo. Bakit mo to ginagawa? Di ba? Kasi pag hindi mo to ginagawa dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig ka sa kapwa, mapapagod ka. Kapag hindi mo sinimulan yung pag-ask mo sa Lord dahil alam mo na mahal ka ng Diyos bago ka mag-ask sa Kanya. Hinahanap mo siya kasi una kang hinanap ng Diyos. Kaya ka nga minsan nagkakaroon ng problema kasi siya yung una eh. Kasi gusto niya na lumapit ka sa Kanya. Kaya walang pintuan na hindi bubuksan ng Diyos. Alam mo, kung siya yung kinakatok mo. Ano po? Kaya purihin ang Panginoon. Number 3, God give, God gifts are good and perfect. Ano sabi niya dun sa Luke 11? Which of you, Father? 'Di ba? If your son asks for a fish, 'di ba? Sino sa inyong mga magulang, sabi niya, kapag ang anak mo ba humingi ng isda, bibigyan mo ba siya ng ahas instead? 'Di ba? Walang gano'n. Kahit yung kaibigan mo, 'di ba? Kumatok yung hating gabi yung kaibigan niya. Ano ba yung binigay niya? Binigay niya ba yung hinihingi? 'Di ba? Binigay niya hinihingi kahit nagagalit siya, kahit naiinis siya, 'di ba? Kahit natutulog na yung ano, nandun yung gigil niya, pero dahil kaibigan siya, 'di ba? Dahil kaibigan ka rin, 'di ba, gano'n. Kahit hating gabi kaibigan mo, gano'n si Lord. Kahit na anong oras, kahit anong oras tayo 'pag panalanginan, 'no? Kasi that is selfless. Alam mo ang prayer, that is the selfless. Lalo na 'pag ibang tao pinapanalangin natin, hindi yan selfish thing na ginagawa. 'Di ba? Yun yung gustong-gusto ng Lord. Kaya naniniwala ako na kahit anong oras natin katukin si Lord, Lord is faithful. 'Di ba? To give a good and perfect gift. Amen? 'Di ba? Ano po yung sabi niya sa James 1:17? Diyan na po tayo magtatapos. Sa James 1:17 po. Amen. Sabi po dito, lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Amen. 'Di ba? Kahit ikaw yung ugali mo kahit pabago-bago 'di ba? Kahit tayo, kahit pabago-bago yung isip natin, pabago-bago yung ugali natin, every good and perfect gift is from above, no? Walang good things at perfect things na galing sa ilalim. Lahat 'yun is from above. Kaya nga lahat 'yun, we give glory, 'di ba? We give praise and we honor Jesus sa lahat ng natatanggap natin. Mabuti, 'di ba? Kahit nga minsan pagsubok 'yan, mabuti pa rin 'yan Tayo lang ang tumitingin na masama 'yan. Pero sa lahat ng pinaka-suffering natin, yung moment na tayo ay nag-iisa, yung moment na tayo ay nasa palagay natin masamang kalagayan, hindi tamang posisyon ng kalagayan ng buhay, mabuti ang Diyos. Tinuturuan ka pa rin ng Diyos, may matututunan ka pa rin at may pupulutin ka sa mga panahon na hindi ka masaya. Dahil hindi ka natututo ng mga panahon na masaya ka. Natututo ka ng mga panahon na nangangailangan ka. Ng mga panahon na yung kalagayan at sitwasyon ng katawan mo may sakit ka. Ng mga panahon na hindi okay yung puso mo, 'di ba? Kailangan mo ng good and perfect gift. Kasi yung good and perfect gift sa Diyos mo lang makukuha. Yung good at perfect gift, walang ibang magbibigay sa'yo nun kundi siya lang. Kaya sinasabi lang sa atin ng Lord na dito ngayon kaya yun yung binigay niya sa atin.
na parable, 'di ba? Mas gusto ng Lord na lumalapit tayo sa Kanya, 'di ba? Hindi yun ano, sa atin privilege yun, pero sa Kanya that is a good thing, 'di ba? Mas mabuti sa Kanya sa isang anak ang lumalapit. Parang yung prodigal son, 'di ba? Kahit na alam niya na nagkamali yung anak niya, kahit na alam niya nagkaroon ng pride yung anak niya, kasi he is matured enough, eh, 'di ba? Na i-treat niya yung tatay niya ng gano'n. Pero God is faithful, 'di ba? Kahit na immature tayo, He is good. Kahit naisip bata tayo, 'di ba? Naiintindihan niya 'yun. Naintindihan niya. Minsan may mga mananampalataya na mas higit pa, 'di ba? Yung akala niya close na siya sa Lord, 'di ba? Pero ang totoo, meron din something na hindi tama sa puso niya. Akala mo ang lapit-lapit mo na sa Diyos kasi lagi kang active sa ministry. Akala mo malapit ka na sa Diyos kasi lagi mong ginagawa yung mga gusto ng Lord. Pero nakalimutan mo yung isang bagay na hinihingi niya, na kahit nag-iisa ka at kahit anong oras, laging inaantay ng Lord yung hindi yung mabubuti mong gawain. It is fruit lang, bunga lang yan, eh. 'Di ba, bunga lang yung mabubuti mong gawa. Yung sa panahon na kahit mag-isa ka lang ba, magmamalasakit ka pa ring manalangin, o susuko ka na. Yung kahit ba wala kang kasama, dahil alam mo na maraming nangangailangan ng kagalingan. Kahit wala ka sa posisyon na yun, magdadasal ka pa rin kasi alam mo, eh, kasi kasi mahal mo, 'di ba? Kaya tayo pinagbubuksan ng Diyos tuwing nag-aas tayo, tuwing nagsisik tayo, at tuwing nagnanak tayo ng door niya. Kasi alam ng Diyos na may kailangan ka. Kasi mahal ka niya. Kaya walang tatay. Tandaan ninyo, walang magulang. Pag naging magulang na kayo, walang magulang na magbibigay ng hindi hinihingi ng anak. Lalo na kung yun yung good and perfect gift para sa kanya. Kung yun yung good at perfect na magtuturo sa kanya. Kung yun yung good and perfect na magtutuwid sa kanya. Kung yun yung good and perfect gift na magdidisiplina sa kanya. Even in the hard way, God gift are good and perfect. Purihin po ang Lord. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, God. Sa mensahe na to, Panginoon. Sa Luke 11:5 hanggang 11, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, sa parable na 'to sinasabi mo na anytime, Panginoon, kahit anong oras kaming kumatok, wala kang pakialam sa oras, Panginoon. Ang mahalaga tumatawag kami sa mga panahon na nangangailangan kami, kahit anong kondisyon ng mga puso namin, tumatawag kami sa'yo. Kahit ano pang kalagayan at sitwasyon namin, mahalaga na tumatawag kami sa'yo sapagkat sa'yo lang namin makikita, makukuha, Panginoon, at makakamtan, Panginoon, ang pagmamahal ng isang ama. Panginoon, na kahit anong oras kami kumatok sa'yo, Lord God, nandiyan ka na laging handa kang magbukas ng pinto. Sometimes nga, kahit hindi kami yung kumakatok, ikaw yung kumakatok ng pinto namin. Nawa sa panahon ng pagkatok mo lagi sa amin, tanggalin namin yung pride namin, ego namin, Panginoon, Lord, yung aming self-righteous, Lord God. At wag namin tigasan na aming mga puso na papasukin ka sa tahanan ng templo namin, dito sa puso namin upang mabago, Panginoon, upang magawa namin yung bagay na pagmamahal sa kapwa namin, pagmamahal namin sa kapatid namin, Panginoon. Lord, nananampalataya ako na nandito sa kalagitnaan, Panginoon, yung presensya mo. Kaya salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen and amen.